9.6. Ibig sabihin po, ang nutritional value nito, once na ito po ay tama ang intake at tama ang approach sa patient, 100% ang patient ay nagdi-develop at nagre-recover po sa kanyang sakit. So, this is the story. Binigay po namin ang product dito sa may lupus na ito. Dito po sa may autoimmune disease na po. And then, binigyan po namin siya. Nag-experiment kami kasi hindi namin alam ano yung dosage, ano yung tamang ano. So, nag-experiment lang po kami. Binigyan po namin siya ng high dose. Pag sinabi pong high dose, ang approach po namin nun actually 5 sa umaga, 5 sa tanghali, 5 sa gabi. Ganun po yun. Eh, inisip namin, mayaman naman to. Okay lang to siguro. Kahit yung isang box, isang araw na inumin. So, nag-experiment po kami. After 2 months po, bumaba po yung nadidetect na virus sa kanyang dugo ng 60% in just a span of 2 months. After 6 months po, continuous niyo pong ininom, wala po halos madetect na virus sa kanyang katawan. At alam niyo po, naging bonus, pati yung hypertension niya at diabetes niya, normal po na. So, ayun po. So, that's the wonderful story. Kaya nung ako po ay in-approach nung aking upline doon sa likod, pinedma ko po yun kasi nung ako yung in-approach Friday, ako po yung Adventist. Hindi ako nagtatransact ng any business pag Friday. Hindi ko po siya pinansin. Dinedma ko lang po. Pero may idea po ako sa product. So, ayun po. Ngayon po ay gusto ko lang po kayo bigyan ng konting background. Yung importance po ng nutrition, no? Okay, bakit po ba ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman? So, nutrition and wellness, no po? So, what is nutrition and why nutrition is very important, no po? Lagi po ninyong tatandaan, pag kayo po ay merong mga prospect, huwag po yung kagad iisipin kung paano nyo siya mapapapiliin, no po? Tatandaan nyo po yan. Hindi nyo po laging pag nakakita tayo ng prospect, ang lumalabas sa mata natin, dollar sign kagad po. Lagi niyo pong tatandaan, ang lagi niyo pong goal is kung ano po yung pwede niyo itulong sa isang tao. Hanggang ma-feel po nila na talagang 100% concerned ka sa kanila. Naku, huwag niyo pong pa-feel na after ka na sa paging. So, kayo po, itinuturo ko po ito. Actually, ako, I'm proud to say po, lahat po ng napresentahan ko sa Mindoro dito, wala pong hindi nagpe-pay-in after nila mapakinggan ito. Opo. So this is the nutrition. Why nutrition is very important? At the most basic level po, ang nutrition is about eating regular balanced diet. So kumakain po tayo ng breakfast, lunch, and dinner. Good nutrition helps fuel your body. Nutrition lang po. Ang sasakyan, parang sasakyan lang po ito, no? Ang sasakyan ay hindi tumatakbo na walang fuel, right? Ang katawan din po natin ganon. The foods you eat supply the nutrients your body needs to maintain your brain, muscle, bone, nerves, skin, blood, and circulation, and immune system. A healthy diet is a diet that maintains or improves overall health. No po. So next. Ano na nangyari? Okay. Next mo na lang, ayaw nang pumala ng point. Okay, yun. Okay. Okay. Sa Pilipinas po, siguro malayo. Yun. Alam niyo po ba, ito po ay data lang po nung, as of 2022, no po. Sa Pilipinas po, may top 5 na killing disease po as of 2022. Number 1 na nakamamatay po sa Pilipinas is ischemic heart disease. Ito po yung anything related na sakit sa puso. Number 2 is vascular disease. Alam niyo po ano yan? Ayan po yung mga nerves sa ating brain, no po? Number 3 is neoplasm. Ano po ang neoplasm? Ito po yung mga bukol, no po? Meron pong dalawang klase ng bukol. Isa is malignant, isa po ay benign, no po? And number 4 is diabetes mellitus. Number 5 is hypertensive disease. Ito po yung top 5 na killing disease po dito sa Pilipinas. No po? And then, ang tawag po sa mga sakit na yan, meron po tayong mga tinatawag na NCDs, non-communicable disease. Kaya huwag niyo pong isipin na, yung nanay ko, yung tatay ko, may ganung sakit, ay automatic, ganun din pala dapat ang sakit ko. Hindi po yun totoo. May factor po yun.
Like ako, ang family ko, meron po kami lahi ng may diabetes, may cancer, may hypertension. Pero ako at the age of 43 years old, wala naman po akong anything na sakit, no po? So, nasa lifestyle po yan. Kaya ang tawag po sa mga sakit na yan is non-communicable disease. Ibig sabihin, hindi po yan mga sakit na nakakahawa. Nandiyan po yan, cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, diabetes, nandiyan po yung hypertension, obesity, metabolic syndrome, so on and so forth. Ayan po yung mga sakit. Ang tawag po dyan is non-communicable disease. So, yun. Bakit po ba? Saan po ba nalilink yung non-communicable disease? Number one, usually, tobacco use. Ito po. Number two, alcohol use. Number three, unhealthy diet. Diyan po, nahuhulog lagi ang tao sa unhealthy diet. Number one po yan ngayon, problema sa Pilipinas, unhealthy diet. And physical inactivity and air pollution po. Next is, ang tawag po natin dyan sa mga sakit na yan is lifestyle disease. No po. Heart disease, stroke, diabetes, obesity, metabolic syndrome, chronic obstructive pulmonary disease, and some cancer. Ang tawag po sa mga sakit na yan is lifestyle disease. No po? So, paano po natin na-adapt? Alam niyo po ba, pagdating sa health food choice, even the Bible itself, meron pong principle kasi pagdating, what the Bible says about the food and eating. No po? Kahit Diyos na lumikha sa akin at sa inyo, na nagdisenyo ng ating katawan. God knows exactly ano yung tamang pagkain ng tao. Ito po? And it was written in the book of Genesis 1:29. Ito po ang sabi, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit and tree yielding seed to you, it shall be for meat. Yung mga mga halaman o mga pagkain may buto. Diba? Nung nagtanong po ako sa audience ko, okay, mga pagkain may buto ang sabi ng Diyos. Sabi ko, alam niyo sa mga pagkain may buto? Sumagot yung isang audience, bulalo. Tama nga naman, may buto yun. No? Talagang tao talaga, no? Minsan, pilosopo talaga no? O, bulalo, tama nga naman. Then, but the Bible doesn't say about bulalo. Ang Bible itself, even God itself, ang kanyang practice po pagdating, ang kanyang principle pagdating po sa pagkain is plant-based diet po tayo. No po? So that's the original diet po na ibinigay ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang tao, pag nagkaroon ng karamdaman, did you know that your body has an incredible capacity to heal itself? Alam niyo po ba yon? Na ang katawan natin may capacity na gamutin ang ating sarili. Is the body designed to heal itself? Our body has incredible capacity to heal itself. Halimbawa, if you are injured or become ill, your body should quickly and efficiently deal with the problem and restore itself to health. So kung ganun daw po, kung meron pa ng kapasidad yung ating katawan, why 20.4% of adults dealing with chronic pain? And then, 40% of human affected by chronic disease. Bakit? Meron palang may healing ability pala yung ating katawan. The answer is in part due to the limits of current knowledge. Kasi ang tao ngayon, they don't know how to take care of themselves. Tama? Be honest, kayo po ba minsan sa isang araw, sa mga phone na hawak nyo, nagawa nyo po ba mag-research paano ako magiging healthy? Or nauubos yung time natin sa pag-Facebook lang? No po? Tatandaan niyo po, pag ang isang tao ay hindi na healthy, tayo po tayo lahat. Okay. Tandaan niyo po, kapain niyo po yung inyong mga bed. Pag yan po ay may sumobra, it's a sign that we are dealing na po, no, sa mga sakit. Okay, po na po kayo. Okay. Pinakapa ko lang po, huwag po kayong nervisin, no po? Huwag po kayong nervisin. Pag sobra na po yung fat belly nyo sa inyong katawan, umpisa na po yan. No po? Kaya we have to address that. No po? Kailangan nyo na ako niyan. Parang dadami yata yung aking client dito ngayon. Kailangan siguro takutin ko muna kayo. No po? So, the answer is, dahil daw po kulang yung current knowledge, we know and understand some of the ways our body heals itself quite well.
Scientists are just beginning to discover and understand others, and there are probably still more healing mechanism. Meron po tayong healing mechanism sa ating katawan. No po? For many decades, scientific research and medical treatment have focused on treating the symptoms. Totoo naman po yan. Yung ating mga maintenance po, that's why we call it maintenance eh. This is the principle. Maintenance from the word itself, maintenance. Nagaling po yan to maintain. Maintain. Gusto niyo po bang i-maintain yung mga sakit ninyo? Ayaw niyo, di ba? Gusto niyo po bang i-maintain yung mga bil niyo? Ayaw niyo, di ba? Of course, it doesn't. You know my mom, bago po ako, nung ako po ay nag-aaral, she was diagnosed with hypertension and diabetes when she was 32 years old. No po. And then during that time, syempre nag-aaral pa po ako. After kong graduate, siya po yung first client ko na in-experiment ko po. Alam niyo po, nakita ko yung sikreto. Binago ko po yung kanyang lifestyle and diet niya. And now she is 66 years old, no medication na po, ma'am ko. Lahat po yun ay nakuha ko lang po sa tamang diet, lifestyle po. So this approach is wonderful when you need antibiotics for life-threatening infection or need to set a broken bone, but other situation is completely fails. Tatandaan niyo po, hindi lahat ng pumapasok sa ospital lumalabas ng buhay. Tama? Yes. Kaya sabi ko, as much as possible po, dapat, sabi nga ng doctor, prevention is better than cure. No po? So, yun. Next. A healthy body fight infection, heal wounds, kill cancer cells, repair damage, and fight aging process. Kaya kung ayaw niyo pong tumanda kagad, ako mga kaibigan, mga kapatid, dapat alam po natin kung paano ingatan yung ating sarili. No po? We cannot, hindi naman natin pwedeng pigilan yung pagtanda, but we can delay it. No po? Tatandaan niyo po yan. Ako, I'm proud to say, I'm 43 years old. No po? Ang aking body mass index po, ang age ng aking katawan ay nasa 31 years old lang. Kasi po, walang fats na meron sa aking katawan. Why? Because napaka-conscious ko pagdating sa pagkain ko talaga. No po? So we can delay it. And then we can fight no po, yung mga sakit na pwedeng dumapo sa ating katawan. No po? And then next is, how does your body heal itself? Paano daw po gumagaling yung ating katawan? Okay. Healing happens in a variety of ways. Cells can heal themselves when they become unhealthy and replicate or replace, destroy, or damage cells. If you break a bone, your body immediately begins produce new cell, heal the damage. Ayun lang po, nangyayari lang po yan. Pag meron po tayong magandang sistema, ano po. When your skin is cut, yung ating platelets pala, kaya yung mga bagsakang platelets, pag nasugatan po yan, hindi basta-basta din yun gumagaling. Your platelets in your blood clot to stop the bleeding. White blood cells remove the dead, injured cells, and new healthy cells repair the damaged tissue. Daily wear and tear are also promptly dealt with. In fact, our bodies are in constant state of removing damage and producing new healthy tissue. Okay, next po. Sunod na pinaka-importante po is yung ating immune system. Tatandaan niyo po yan. Ang ating immune system, meron po mga viral infectious diseases po na hindi po yan nagagamot. Wala po tayong mga gamot dyan. Pero yung ating pong immune system has the capacity na labanan. Meron po akong isang kilalang patient dito sa Pilipinas. He was dealing with HIV. No po. Nag-undergo po ito ng kanyang treatment. Meron po siyang therapy na dinitake. And then, nung nakilala po namin siya, he was dying na po. No? Kinapitan na po siya ng pneumonia din. And then, this patient po is talagang pinuntahan na lang po yun ng pastor namin sa hospital. Pinag-pray po siya. And then, syempre, yung panalangin is malaking bagay. Pero, nung siya po ay na-send home po, ang sabi ng doctor sa akin, parang imposible na kasi yung immune system niya sobrang bagsak na. Alam niyo po ba, mga kapatid, binigyan lang po siya ng tamang pagkain. Binus po yung kanyang immune system. Ito po, without medication, hindi po nadidetect yung virus sa kanyang sistema. You know what? Namamanage po ng kanyang immune system. So, ibig sabihin po, ang ating immune system is also meant to deal
with intruders such as viruses, bacteria, toxin, mucus traps, foreign materials, acid in various organs, kills organisms, and a type of white blood cells called pathogen engulf and destroy. Invaders, natural killer cells recognize when one of our own cells have been invaded by a virus and destroy the infected cells. Kaya ang immune system po, lalo na sa ating mga nanay po, yung mga matatanda, kailangan po ang immune system po ninyo is mataas po. Kaya meron po kaming test na ginagawa niya yung CD4 po, inaalam na tinetest po natin yan kung gano'ng kataas yung ating immune system. At least 1,000 po pataas yung CD4 natin. Po, pag tayo nagpapa-test. So, why do our body fail? Bakit, ayun pala, meron pala tayong healing mechanism. Bakit nag-fail na gamutin yung kanyang sarili? Ito po ang mga dahilan. Many factors inhibit the body's natural self-healing function. Some of these are obvious and others we're still learning about. We do know that your body needs adequate high-quality sleep. Sino po dito yung natutulog pa ng 6 hours o 7 hours pataas? Okay, very good. Kaya pag hindi po kayo makatulog, inumin po ninyo yung ating capsule. No po? Actually, nagtitake po ako nun. No po? Healthy food and exercise, various types of stress and toxin cause heart, even your mindset can impact your health. So kaya getting the correct amount of high quality sleep is crucial. A large portion of repair and regeneration is done while you are sleeping. Yung ating katawan po, nagre-repair lang po yan ng ating mga cells habang tayo ay natutulog. Kaya alam niyo po mga kapatid, huwag niyo pong iisipin na pag kayo na po yan, papawiin niyo yung tulog sa kinamagahan. Hindi po ganun ang nature ng ating katawan. Our body can recognize the difference between light and night. Ganyan po yung creation sa atin ng Diyos. Hindi niyo po pwedeng lokohin yung katawan niyo. Yung sinasabi ng iba, sasaraduhan na lang nila yung bintana para walang liwanag na pumasok. No. Ang ating pong katawan is meron po itong clockwise. Alam po niya kung ano ang umaga at gabi. Kaya ang tulog po is napaka-crucial po niya, napaka-importante po niya. Ang gabi ay ating pong itulog, wag po tayo magpuyat. No po? Number 3 is exercise. Sino po dito yung kumakain ng healthy pero hindi nag-exercise? No po, tatandaan niyo po yan. Pag meron na pong sobra, may exist na po tayo sa ating tiyan, ibig sabihin, wala pong exercise yan. Nanay, huwag niyo po kayo tingin ng tingin sa akin. No po? Okay. Okay. Even exercise, something as simple as walk. Hindi nyo naman po kailangan mag-gym. No po? Hindi po. Simple as walk stimulates blood flow, bringing oxygen and nutrients to your cell while carrying toxins away. It helps you sleep better and improves your mindset while reducing emotional stress. Research is showing that exercise not only improves your health, it also plays a role in aging and possibly cancer. Kaya kung gusto niyo po yung mga pasyente na dealing with cancer, niyo po, actually pinapag-exercise. Kahit weak na po yung kanilang katawan, pinapag-exercise po namin. Mas mabilis po makarecover ang pasyente po. Po? So, kaya sabi po dito, a healthy nutrient-rich diet is also vital for healing process. Wala pong tricks dito. Hindi niyo po kailangan ng magaling na doktor. Hindi niyo po kailangan ng sobrang mahal na gamot. Ang kailangan po is healthy, nutrient-rich diet. Ayan lang po. No? And then, kaya sabi po ng ating ama ng ating nutrisyon, bago po in-introduce ang modern medicine, noong unang panahon po, ang sabi po ni Hippocrates, let food be thy medicine and medicine be thy food. No po? Kaya huwag niyo pong iti-take for granted ang pagkain. No po? Huwag niyo pong ilalagay sa isip niyo na basta mabusog lang po tayo. Dapat alam din po natin yung amount na kailangan. Actually, ang ating katawan po, hindi po ito disenyo na kumain ng sobrang dami. Just a small portion po ng pagkain. Ang kailangan na po ng ating katawan, magkaroon lang po siya ng konting laman. Pero ang kailangan po, nutritious po yung pagkain. Ito po. Eh minsan, ang Filipino po, ganito po yung ugali ng Pilipino. Kumain na, pumunta ng handaan, kumain na, nag-take out pa. So po, so ayun po yung ng Pilipino. And then, nag-breakfast na, after 2 hours, hindi pa natatapos i-digest ng katawan, nagme-merienda na. No, kaya, please, do not practice meal in between, mga kapatid. No po?
ang katawan natin po kailangan po ng 5 hours no po, para i-digest yung pagkain. No po? Kaya tatandaan niyo po, especially yung mga trabaho sa opisina lang nakaupo, kinakailangan po maging conscious po kayo sa inyo po lifestyle. Kaya you are ultimate responsible for your own health. This is the principle, mga kaibigan. Pag kayo po ay nagkaroon ng sakit, ang pain, ang burden, sa inyo lang po yan eh. No po? Hindi niyo po pwedeng sabihin, asawa ko, kapatid ko, mga anak ko, hati-hati tayo sa pain. Wala pong gano'n. Ano ang contribution ng ating family? Bigyan niyo lang sila ng problema kasi sila yung mag-iisip kung paano kayo papagamot. Tama? Kaya sabi dito, you are ultimate responsible for your own health. You owe it to yourself and your family to control of it. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 6:19-20, what? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you? Yung ating katawan po is temple ito ng Holy Spirit. Kaya huwag niyo pong ugaliin yung sinasabi, may body, may rule. Mga kapatid, ang katawan po natin ay hindi po natin pag-aari. No po? Kaya wala po kayong karapatan na i-abuse yan, mga kapatid. Which ye have of God, and ye are not your own. For ye are both with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. No po? So, kaya po mga kapatid, kung ano po kayo ngayon, you are what you eat. Alam niyo po, dumating po ako sa gantong, bigla ko lang po ito naisip. Yung ating lifestyle po, ito po yung mag-determine ng ating future. Dalawa lang po ang pwedeng punta ng tao, isang healthy at isang sick. Ito po yung pinaka-last dito. Health is the greatest treasure. Marami po akong kilala na mayayaman na naging pasyente ko na. Yung kanila pong pera, yung yaman nila, ay hindi po kayang isave yung kanilang buhay. Kaya sabi ko po dito, health is the greatest treasure. It is the richest possession that mortals can have. Tama po ba? Yes. Ayan lang po yung yaman natin. Kasi kahit nasa sayo ang lahat ng bagay sa lupang ito, kahit ikaw yung top 1 dito sa SGI, pag deflated po ang ating kalusugan, walang saysay po lahat ng yan. At tandaan niyo po yan. Wealth, honor, or learning is dearly purchased if it be the loss of the vigor of health. Tama? Tama? Kaya dapat mga kapatid, tatanda po natin yung ating kalusugan, yan lang po yung ating yaman. Sabi nga nung iba, kahit wala kang pera, basta wala kang karamdaman, okay na yun. Kaya dalawa lang po yung choice ng ating, the choice is yours. No po? So, ayun po. At again, thank you po na ako po ay nakarating dito. And then hopefully, one day, magbibigay po tayo ng training and then consultation din po. If ever gusto niyo po ng consultation,